Kung si Freud ay nagsabi na ang ugat ng neurosis ay repressed instinctual conflicts, kung si Adler naman nagsabi na ang tao ay gumagalaw dahil sa inferiority mo and striving, at kung si Jung ay nagsabing ang psyche ay hinuhubog ng collective unconscious and archetypes, si Karen Horney tumayo at nagsabing, sandali lang, what if ang problem ay hindi instinct? Sigmund Freud. What if ang problem ay hindi archetype? Carl Jung. Kundi kung paano ka pinalaki at tinrato. At dun niya binago ang usapan. Sabi niya, anxiety is not sexual, Sigmund Freud, pero this is something that is social. So now, we look into the theory of Karen Horney. From sexual conflict to basic anxiety. Si Freud naniniwala talaga siya na kaya tayo nagkakaroon ng neurosis or anxiety dahil sa mga psychosexual conflict natin. Oral, anal, phallic, latency, genital, pinagdaanan natin lahat yan. At sabi niya, nagkaroon ka ng conflict sa bawat stage eh. Pero si Horney, hindi totoo ang sinasabi mo, Freud, na unresolved psychosexual conflicts ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng anxiety. Ang core problem, Freud, it's not sexuality. Ang core problem, basic anxiety. Ano ba ang basic anxiety? Basic anxiety is a deep feeling of helplessness, insecurity, and fear in a potentially hostile world. At saan daw ito nagsimula ayon kay Karen Horney? Sa early relationships natin, lalo na sa parents or caregivers. So, bago natin maintindihan ang neurotic behavior, dapat unawain natin ang basic anxiety. So, ikaw ngayon, nakaranas ka na ba ng basic anxiety? Madali lang yan. Para malaman mo sa sarili mo kung ano yung basic anxiety, isipin mo na lang na ganito, hindi ako ligtas. Nako, pag inisip mo na hindi ka ligtas, yan, basic anxiety yan. Ang sabi ni Horney, ang basic anxiety na develop kapag nung bata ka pa, number one, hindi ka masyadong nakakaramdam ng init ng pagmamahal, ay hindi ka na nga nakaramdam ng init, ni-reject ka pa. Tapos iba-iba ang trato sa'yo. One day okay, one day not okay, every other day nagbabago. So nalilito ka, mahal ba ako o hindi ako mahal? O kaya naman, consistent nga, kaya lang overprotective. Huwag mong gagawin 'yan, huwag mong gagawin 'to. Ito ang tamang paggalaw, ito ang tamang paglakad, ito ang okey lang naman na dinidisiplina ang bata, pero yung kada galaw, kada kilos, kulang na lang kontrolin ng magulang mo kung paano ka huminga, aba, magkakaroon ka talaga ng basic anxiety, lalo na kung pinapahiya ka. Halimbawa, ikaw yung bata na laging kinukumpara sa kapatid. Bakit kaya ikaw hindi ka kasing galing ng kapatid mo? O anong mararamdaman mo kung lagi kang kino-compare? Di lalaki ka na parang, bakit nga ba hindi ako katulad ng kapatid ko? Siguro kulang ako. Siguro meron akong mga bagay na talagang dapat gawin ko para ma-please ko ang iba. So, ikaw, may narinig ka ba na ganyan linya while you're growing up? Mas magaling si ganito, mabuti pa yung anak ni ganyan, mabuti pa yung anak ng kumare ko, yung kumpare ko. Bakit ikaw ganito ka lang? Naku, di ang dating sa'yo, naku, talagang magkakaroon ka ng anxiety. So, bakit ka nagka-anxiety? Dahil dun, sa social experience mo. Hindi dahil sa libido, gaya ng sabi ni Freud, or instinct, kundi dahil sa relationships. You are who you are not because of your archetypes, but you are who you are because of relationships. Diyan nagmumula ang anggulo ni Karen Horney. So, kaya daw tayo nagkakaroon nitong anxiety. Ano itong anxiety? Kaba, nerbiyos, nginig, ngatog, hindi mapakali. So, para makayanan natin 'tong anxiety na 'to, nag-develop tayo ng neurotic needs, ng mga pangangailangan. Hindi ito kakaibang ugali, ito ay coping strategies. Tapos sabi ni Horney, tatlo 'to, three interpersonal orientations. 'Yan ang binanggit niya.
Pero bago tayo pumunta sa 3 interpersonal orientations, alamin muna natin ang 10 neurotic needs ng bawat tao. So, kung araw-araw kailangan natin ng tubig, araw-araw kailangan natin ng pagkain, ang sabi ni Karen Horney, araw-araw meron tayong neurotic needs. So, hindi tayo basta-basta nagkakaroon ng neurosis o yung kaba, ngatog, no? Magde-develop ka muna ng coping patterns at ito, yung coping patterns dine-develop mo para ma-achieve mo ang 10 neurotic needs. Hindi ito random personality traits ha, ito ay exaggerated strategies to feel safe. So, ready na ba kayong makita ang sarili ninyo? Gusto mo na bang malaman kung ano yung 10 pangangailangan natin, ang 10 neurotic needs? Well, that will be the core of the next video.